Nakikiusap po sana ako. Kung pwede po, ako na lang po yung utusan ninyo. Wag na po si Tyrone. Anong issue mo? Ano problema mo? Kung inuutusan ko man din si Tyrone. At least ngayon, pwede ko nang ikwento sa inyo si Sir Chris. Alam mo na masaya ako na nakilala ko si Sir Chris. Parang ako nagkaroon ng tatay. Ibig mong sabihin ng pangalan ng nanay mo, si Rosel. Opo, di ba niya nabanggit na ako po yung anak niya? Datiting ba siya? Yun po ang sabi niya eh. Kaya po ako naghihintay. Si nanay nag-message. Ano sabi niya? Di na raw siya makakapunta. Ha? Bakit daw? Bigla daw siyang inutusan ni Madam Jacinta. Sa bahay na lang daw kami magkikita. Sige sir, check niyo na po yung mga documents. Chris? Mabuti naman at hindi mo na nilapitan si Chris at Tyrone. Natauhan ka rin. Ay, tama ka naman eh. Baka kasi mas lalo silang makahalata, diba? Ay, naku, Adela. Ang hirap kaya ng sitwasyon ko. Eh, ginusto mo yan, hindi ba? Panindigan mo. Tali. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa papasok sa school? Ayokong pumasok. Eh, bakit ayaw mo pumasok? Sayang naman yung tuition mo. At higit sa lahat, sinasayang mo yung kinabukasan mo. Kinabukasan? Pagkatapos na sirain ni Tyrone yung pangalan ko sa buong campus, may kinabukasan pa ba ako doon? I don't think so. Tali, hanggang ngayon ba, issue pa rin yan? Nay, big deal to sa akin. Malaking kahihiyan. Naroon na ako, naiintindihan kita. Eh, pero kasi kung minsan, kailangan mo talagang tanggapin yung mga bagay na yan. Eh, hindi mo pwedeng isakripisyo yung pag-aaral mo. Ang daling sabihin para sa'yo, Nay, kasi hindi naman ikaw yung humaharap or nahihiya. Hindi ikaw yung binabash at hindi ikaw yung ginajudge. Tali, alam mo minsan sa buhay, kailangan mo tanggapin yung mga yan. Hindi mo nga pwede isakripisyo yung kinabukasan mo. Eh kung tutuusin, resulta yan ng pagpapanggap mo eh. So, kasalanan ko pa ngayon, Nay? O, sinong sisisihin dito? Ikaw! Kasi ikaw naman yung hindi nagpakilala sa amin sa mayaman naming tatay. O di sana ngayon, mayaman tayo. Hindi ko na kailangan magpanggap. Ikaw kasi na sobrang yabang mo. Sobra pa yung pride mo. Eh wala ka namang may pagmamalaki! Ha? Sobra ka na talaga! Wala ka ng respeto sa akin! Nagsisisi ako na ikaw pa yung naging nanay ko! Wes! Tanggapin mo dahil yan ang katotohanan. Sa akin ka binigay. Ang tatandaan mo ha, Ako ang magulang mo. Kaya makikinig ka sa lahat ng sasabihin ko sa'yo. Tama ka. Wala ako ibang may pagmamalaki, kundi ang dignidad ko. At hindi ko sisirain ang prinsipyo ko dahil lang sa kahirapan. Tali, may ibang asawa na ang tatay mo. Meron na siyang ibang pamilya. Anong gusto mo gawin ko? Guluhin ko yung mga buhay nila para lang guminawa ang buhay natin? So okay lang na buhay namin ngayon yung magulo, ha? Magulo? Anong magulo? Tali! Lahat ng gusto mo,
binibigay ko. Kahit nahihirapan ako, lahat ng pangangailangan ni Tyrone binibigay ko. Itinaguyod ko kayong mag-isa. Kaya wala kang karapatan na sumbatan ako! Wala! Hanggang ngayon, di pa rin ako tanggap ni Mami bilang anak. Bel, huwag mo nang isipin yun. Well, naiintindihan ko naman siya. Siguro, mahirap nga tanggapin na hindi kami magkadugo. Eh, bakit naman ang dad mo? Ewan ko, baka iba lang talaga siya. Pero alam mo, inisip ko, baka tama nga yung suggestion mo. Alin dun? I think it's time na hanapin ko na ang tunay kong magulang. Ang tanong, paano? Alam mo, Doc, nagkita kami ni Tyrone. At sinabi niya sa akin, ang pangalan ng nanay niya ay Rosel. What? Oo. Pero to si Rosel, nung nagkita kami, hindi niya sinabing anak niya si Tyrone. Nagsinungaling siya sa akin, Doc. Eh ano naman kung hindi niya sabihin? Nakapagtataka lang dahil wala naman rason para ilihim niya sa akin yan, di ba? Ngayon, papasok ka sa school. Haharapin mo sila. Wala akong pakailam kung pagchismisan kanila o husgahan kanila. Hindi tayo nabubuhay sa mga kung anong iisipin nila, kung anong sasabihin nila. Ang mahalaga sa akin, tapusin mo yung pag-aaral mo. Ang mahalaga sa akin yung kinabukasan mo. Pumasok ka ngayon din! Pasok! Tama lang yung ginawa mo. Bakit pare? Ano bang iniisip mo? Tsaka, ba't mag-e-effort pa si Rosel na magsinungaling sa'yo? Yun ang hindi ko maintindihan. Well, pwede mo naman tanongin si Rosel. But, pare, the question is, bakit pa? Ano ba namang halaga nun sa'yo? Wala lang. Alam mo yun, Doc. Parang na-curious lang ako. Alam mo pare, kung tutuusin, ikaw nga itong may nililihim na matindi. Ikaw may kasalanan kay Rosel. Kaya ikaw dapat ang mas mag-ingat. Pare, dapat nga iniiwasan mo na si Rosel eh. The more na nagkakalapit kayo sa isa't isa, lalong lumalaki yung pagkakataong matuklasan niya yung kasalanan ginawa mo.